Hi! Sa episode na 'to ay pag-uusapan natin ang bank transaction ng QuickBooks Online. Pag-uusapan natin kung paano nagwo-work ang bank feature ng QuickBooks. Kapag pupunta ka kasi sa QuickBooks o sa bank transactions, may makikita kang bank na naka-connect at ito yung nakikita mong pinaka-navigation niya. I-explain ko sa inyo sa episode na 'to kung paano siya gumagana, kung paano gumagana ang bank feature, anong context niya at paano siya gumagana at ano yung tips ko para hindi mag-double entry. Kung ngayon lang tayo nagkita, ako nga pala si Kyle. 4 years po ang experience ko as a freelance bookkeeper. At tumutulong ako sa mga negosyante, mga businesses to align the operations and back office. Ngayon, napakabangis ng ating topic dahil tungkol ito sa bank transactions. Comment naman kayo dyan sa ibaba kung may mga tanong kayo about sa bank transactions. Pero ngayon, magdi-discuss muna ako. Okay? Ito yung bank transactions na nakikita nyo. At ito yung ating pagbabasehan ng mga transaction. Okay? For example, ay basic pa rin. I-service concern muna natin para lahat ay makasabay. Ang ating pagbabase ngayon ay si ABC Company nagpapatakbo ng accounting firm. Tapos ang all remittances and checks issued are directly paid or disbursed to ending 1234 KNO Bank. Okay, importante malaman natin 'yan, yung basic na information na 'yan. So sa bank transaction din sa QuickBooks natin, meron tayong tinatawag na 123 KNO Bank. Dito daw made-deposit at dito din lahat ng payments madi-disburse. Okay? Now, i-explain ko sa inyo kung ano yung bank feature ng QuickBooks. Paano siya gumagana? Kung may idea kayo, mag-comment din kayo dyan. Ang bank feature ng QuickBooks or ang bank feature in general ay ganito yan nag-work. Try ko muna. Okay? Bank feature. Ang bank feature ng QuickBooks, no? Especially kapag US accounting, ibang level yung bank automation ng ibang bansa or especially US. Ang mga bangko, they are the intermediaries ng lahat ng mga transactions. IRS o lahat ng mga accounting standards, hindi nakakalimutan ang concept ng bank. At ina-encourage lahat ng mga negosyante, lahat ng mga entrepreneurs, na lahat ng mga transactions nila ay dapat dumaan sa bangko. Bakit? Kapag dumaan yan sa bangko, it is considered as valid transaction. It is already verified and it's already, may tinatawag na tayong footprint. Ginagamit yan for audit trail. Kaya ang bangko, especially sa US, no, napaka-hands-on nila yung ano nila, regulator ng mga bangko. Hands-on sila kung may mga money laundering ba nangyayari, may mga nakakahinalang mga transactions, napaka-hands-on ng ibang bansa niyan, especially ng US. Now, bakit kino-consider o bakit ini-encourage lahat ng mga negosyante o entrepreneurs sa US na mag-open ng checking bank or checking account or savings para daluyan ang mga transaksyon sa mga business nila, para mas madaling i-audit at mas mapadali din yung trabaho ng mga negosyante. Now, para mas ma-encourage pa talaga yung mga negosyante na gumamit ng bangko, ang mga accounting software sa US ay naka-design na to connect banks. Yan. Ang isa kasi sa mga pinaka matrabahong trabaho sa finance sa mga negosyante ay tinatawag na bookkeeping. At sa bookkeeping, mayroong tinatawag na bank reconciliation. Part 'yan sa process. Ang bank reconciliation ay nagpapa ang bank reconciliation ay nagpo-produce ng bank statement na nagpapatunay na ang book transaction at ang bank transactions ay parehas. Kung 10K yung balance ng book, yung sa system natin, yung sa record natin, dapat yung bank ay 10K din.
para lahat ng mga lahat ng mga transactions ay na-covered, walang fraud, walang corruption, at lahat naka-declare lahat sa system. Yun yung pinakaimportansya ng bank reconciliation. Okay? Now, dahil mahirap gawin sa manual bookkeeping ang bank reconciliation, lahat ng accounting software ay pinakonect na sa system. So, meaning nun, lahat ng mga dadaang transaction, deposits, payments, checks, loan, o bills payment, lahat yan magre-reflect na sa accounting software. At ika-categorize na lang natin. Categorize na lang natin yan. Mas pinadali ng mga accounting software ang bank reconciliation at pag-audit kapag mayroong mga nakakonect sa bangko sa accounting software. Yan yung pinaka-basic, fundamentals kung bakit nag-e-exist yung bank feature ng QuickBooks or ng lahat ng accounting software. Now, paano ba gumagana ang bank feature sa QuickBooks? Specifically kasi yung gagamitin natin ngayon, QuickBooks eh, di ba? Now, yung QuickBooks, yung bank feature ng QuickBooks, ito ang alalahanin ninyo. Ang bank feature ng QuickBooks, dahil nakakonect yung mga bangko sa accounting software such as QuickBooks, ang reflect lang ng mga transactions dito ay solely bank reflected transactions. Meaning, kung nag-issue ng cheque yung client mo, kung naka-receive siya ng payment tapos dineposit sa bangko na to, yun lang yung nagre-reflect sa bank transaction, sa bank feature ng QuickBooks. Ano bang mga transaction na hindi nagre-reflect sa bank feature? Example, nag-issue ka lang ng invoice sa client mo. Dahil nag-invoice ka pa lang, hindi ka pa naka-receive ng payment. So meaning, hindi siya magre-reflect sa bank feature. Ano pa? Naka-receive ka ng billing. Accounts payable yan. Dahil accounts payable pa lang yan, hindi ka pa nagbayad, hindi rin niya magre-reflect sa bank feature ng QuickBooks. Pero pag magbabayad ka na or magbabayad ka na or magre-receive ka na ng payment, magre-reflect pa yan dito. Dito pa yan magre-reflect sa bank feature ng QuickBooks. Kaya pag-uusapan natin ngayon, ano yung mga technique, ano yung mga ways, or ano yung pinaka-concept or workflow na dapat nating sundin para maintindihan natin yung bank feature ng QuickBooks Online. At may prepare ako sa inyong mga napakabangis na mga transaksyon. Yan. Hiningal ako doon ah. Now, ang gagawin natin ngayon, hello po kay Ma'am Lucy. Shoutout po kay Tina nag-follow. Thank you po. Ang pag-uusapan natin ngayon, magagawa tayo ng transaksyon sa QuickBooks, no? Book transactions. Dalawa kasing ano yan eh. Dalawang kategory kasi yan eh. Dalawang kategory ng transactions yan. Book and bank transactions. Ano ba yung book transaction? Yung book transaction ay ito yung nire-record natin na transactions regardless if it's in or not existent sa bank. At sa book din, may tinatawag tayong posting and non-posting transaction. No? Medyo complicated na to pero gusto ko munang ipaintindi sa inyo ng napakalalim ng ano yung pinagkaiba ng book transactions at bank transactions. Yung book transactions, ito yung pinaka-best example niyan.
nagbibilling tayo sa ating mga customer, 'di ba? Nagbibilling tayo sa ating mga customer. Pag billing natin sa ating customer, wala namang nagre-reflect sa bangko, eh. So, ire-record pa rin natin siya sa book. Hindi porket hindi siya nag-reflect sa bank, hindi na siya ire-record. Ire-record talaga siya kasi it involves money, it involves receivable, it involves the actual reporting. Kasi, eh, isa siya sa mga posting transaction. Kapag posting transaction sinasabi natin, yun yung may value, yun yung nare-recognize sa totoong transaksyon, at it affects the financial statement. It affects the accounting cycle. So yan yun. Ano pa? Yung nagre-record ka ng billing. Hindi naman nagre-reflect yan sa bank transaction kasi hindi ka pa naman nagbayad. So i-record natin yan sa book. Now, ano yung example ng nagre-reflect sa book, na-record sa book, na nagre-reflect sa bank transaction? Isa dito ay receive payment. Pag naka-receive ka ng payment, ire-record mo sa book at magre-reflect din sa bank. Ano pa? Issued check. Siyempre, pag nag-issue ka ng check, ire-record mo agad yun sa book. At pag na-in-cash na ng supplier mo or ng vendor mo, yung inisyong cheque, magre-reflect din yan sa bangko. Yan yung pinagkaiba ng book and bank transactions. At marami pa yan. Gusto ko lang ipaintindi sa inyo na may dalawang nag-e-exist. At sa QuickBooks, sa QuickBooks, sa software na pagpapraktisan natin ngayon, sa book, it is the way of manual categorization. Meaning, kapag manual categorization, kapag nag-i-issue ka ng invoice, you have to do it manually. You have to do it manually. Now, meron din kasi tayong tinatawag na bank categorization. Ito yung isa sa mga automated way to do the bookkeeping sa QuickBooks. Bank categorization is kapag for example, meron kasing mga understaffed na mga client, eh. For example, may na-receive tayong billing. Hindi na natin na-record sa bank 'yun. Hindi na natin na-record sa book 'yun kasi understaffed yung client. Hindi na-record sa book, nag-reflect na lang na binayaran niya na pala 'to. Nag-reflect na lang sa bank. So meaning, kahit hindi na-record sa book, may chance ka pa rin to record it sa bank transaction. Kasi nag-reflect siya dito sa bank transactions, eh. So dito sa bank transaction, lumabas yung value kung magkano yung billing. Dito mo siya i-bank categorization. Dito mo na siya ilagay na internet ba yan, utility ba yan, o mortgage ba yan. Hindi mo, hindi mo na kailangang i-record to manually sa book dahil pwede mo siyang i-record using the bank categorization. Pero the standard practice is, you should record everything sa book before mo na lang i-match sa bank. Okay? Then, hindi muna natin masyadong i-complicate. Now, meron tayong transactions dito. Okay, gagawin natin to. Naintindihan ba yung natin, yung book and bank transaction? Type naman kayo ng yes kung naintindihan niyo yung explanation ko. No naman kung hindi. Okay, thank you po. Konti. Konti lang. Anong tanong? Baka may tanong kayo before tayo mag-proceed. Para mas malinawan natin. Okay, mas maraming nag-yes. Okay? Yun yung bank and book transactions. Now, una, lagyan natin dito ng options. No? Dito, month of February to ng mga transaction. Ang bank beginning balance natin ay 3,000. So, giniven ko yan dito sa QuickBooks natin na may 3,000 tayong unang transaction. Okay? Sabi, ako atong pinaka-high-tech na nagti-TikTok live, ah. Ako lang ba? Joke lang. Now, sa February 1, invoice sent to XYZ law firm for accounting service.
Saan natin kakategorize? Sa book or sa bank? Sagot. Saan natin siya i-categorize using the QuickBooks Online? Book or bank? Sabi ni Ricky, book. Sino pa sasagot? Sabi ni Etsdens, Itsmaki, Megabyte. Lahat sila ay sagot book. Tama. Ito ay book transaction. Bakit? Kasi wala pa naman tayong na-receive na pera eh. Wala naman tayong na-receive na pera eh. 'Di ba? So, kailangan natin i-record to sa book. So, punta tayo sa create, gawa tayo ng bagong invoice, tapos i-record natin kay XYZ Law Firm. Add natin, save natin dyan. Tapos, add tayo ng, ganito rin mag-add ng service. Accounting services. Make sure na ang income account ay sales. Okay? Kung pinopurchase mo rin yan, pwede mo yan lagyan ng expense account. Pero service lang kasi natin to. Marami yan. Sales, retail, wholesale, sales to product income. May services pala dito. Service gamitin natin. Save and close. Tapos, i-record natin, i-match natin sa date. February 1, 2026. February 1, 0201, 2026. Tapos, lagyan natin ng net 30 na lang or net 15. Yan, net 15. Tapos, accounting service worth 10,000. Okay, tapos, pag sa totoong buhay yan, isi-send mo yan. Review and send. Yes po, QuickBooks po ito. Review and send yan. Pero dahil for the record lang to, isi-save and close lang natin. Yan. So, may na-record na natin to. Lagyan natin ng recorded in QB. Now, February 5, receive billing from PLDT for internet. Saan natin ito i-categorize? Book or bank? Book or bank? Sagot, February 5. Okay. Majority, book yung sagot. Kasi naka-receive pa lang naman tayo ng billing. Okay, naka-receive pa tayo ng billing. So meaning, sa libro pa natin siya i-record. Pag mag-record tayo ng AP sa ating accounting software, especially pag QuickBooks, dito natin yan ilalagay sa bill. Recorded as AP yan, accounts payable. Papakita ko sa inyo ngayon. Kanina ba tayo may utang? PLDT. Ganito rin mag-add ng supplier. Tapos, February 5. 02/05/2026. Terms, lagyan natin ng net 15 lang. Internet. Wala bang internet dito? Cable. Wala rin. Okay. Utility. Hindi, add na lang natin ng utilities na lang natin, tapos lagyan natin ng internet payment. Internet expense. Kamis maging tech support ng QuickBooks Online. Sabi ni Ricky Martin Aguilar, from the word itself dahil under bill, hindi. Yun lang talaga ang way, or ito lang talaga yung terminology to record a payable transaction. Papakita ko sa inyo. 1-1. Ano ba't dapat ang journal entry ng February 5? Ano ba dapat ang journal entry? Naka-receive tayo ng billing from PLDT for internet. Ano journal entry? Ano debit? Anong credit?
Journal, ano muna tayo? Accounting basics. Journal entry, journal entry. Ano debit? Ano ang credit? Okay, debit expense. Tap, credit AP. Hindi siya credit cash kasi payable pa naman siya. Okay? So, dito sa bill transaction, pag ita-transaction journal natin, napupunta siya sa AP. Okay? Tingnan natin. Ito yung pinaka-pabangis na masterclass na maririnig nyo. Hindi pala ito masterclass. Ano lang, demo lang. Tingnan nyo kung bill yung gagamitin natin. Accounts payable. Yung credit. Pag bill transaction ang gagawin natin. Pag expense yan, syempre yung expense account, yung, ano niya, yung mode of payment. Kung cash ba yan, credit card ba yan, bangko ba yan, yan yung magre-reflect dito. Kapag bill, AP ang default niya na transaction. Okay? Balikan natin yung invoice natin. Sa February 1, ano ba dapat ang journal entry dyan? Ano ang journal entry sa February 1? Nag-issue tayo ng invoice sa XYZ Law Firm for accounting service. Ano? Anong ano dito? AR debit. Yung credit is debit AR. Anong credit? Revenue account. Kapag ito transaction journal natin yan, tama yung mga sagot nyo. Tingnan nyo. Di ba? XYZ Law Firm, service account, and revenue account credit, AR, 10,000. Importante dito pa rin yung ano, yung accounting basics. Now, proceed tayo sa ating February 6. Cash sales, consultation services. Customer natin is si Regla Incorporated. Anong transaction siya? Book or bank? Book or bank? Ano? Book or bank? May nagsabing book, may nagsabing bank. Kasi, pwede kasi siyang book, pwede din siyang bank. Bakit? Alalahanin natin, before tayo nagsimula, may transaction, may nakalagay na ditong information. All remittances and checks issued are directly paid or disbursed to ending 1234 K&O Bank. Kapag sinabi natin cash sales consultation services, dinirekta niya na yan na i-deposit sa ating bank transaction, ay sa ating bank account. Now, dahil nasa bank account na siya, pupunta tayo sa home, accounting, bank transaction, at makikita nyo yung, ano yun, Regla Inc. Yun, no? Regla Inc. Direct Payment. Kita natin na may na-receive tayong 5,000. Now, hindi mali na nagsagot kayo ng bank. Hindi mali yun. Kasi pwedeng ganito ang, ano natin, ganito yung approach. Papakita ko sa inyo at i-explain ko muna sa inyo before tayo po proceed. Okay? Enjoyin nyo lang tong live natin. May tinatawag kasi tayong book transaction, manual categorization at bank transaction. Sa QB lang yan na at saka sa ibang accounting software. Sa kanila lang yan, yung mga accounting software na mga ano na, mga high-tech na. Wala kasing mali kapag magma-manual categorization ka kasi may tinatawag tayong match feature ng QuickBooks. Ano yung match feature ng QuickBooks? Ang match feature ng QuickBooks ay ito yung
transactions na na-record mo na sa book at ima-match mo lang sa bank transactions. Kasi kapag ganito yung ginawa mo, ni-record mo siya sa book at ni-record mo pa siya sa bank, anong tawag doon? Mag-overstate. Dodoble yung transactions. At kapag dodoble yung transactions, hindi na yan magiging reconciled at hindi na yan magiging bank reconciled. Kasi ang a-appear doon, nag-record ka pa sa book at nag-record ka pa sa bank. Dapat kasi ang nangyari, kung ano yung nasa book, minatch mo na lang sa bank. I-explain ko sa inyo ngayon visually kung ano yung pwedeng mangyari. Okay? Ano muna, pwede kasi nating i-categorize yan dito na pwede ata dito ng product eh. Pwede nating ilagay natin dito service na or accounting. Hindi, wala pala. Dutin natin. May product service. Ito, product service. Accounting service. Or consultation service. Pwede kasi yan. Ito yung tinatawag na bank categorization. Dito na tayo magka-categorize sa bank. Pero wala din naman kasing mali pag ganito yung ginawa natin. Punta sa plus due, kapag cash or sales transaction, yung cash na transaction, yung binayarang agad, sales receipt gamit yan. So, record natin kay Regla Incorporated. Tapos, recording the February 6, 06/2026. Deposit to KNO Bank. Tapos, lagyan natin ng accounting services. Consultation service rendered for Regla Inc. Tapos, lagyan natin ng same amount na 5,000. Na. Pag isi-save natin yan, save and close. So, i-refresh natin yan dyan. Pwede din kasing ganito yung atake natin. Pindutin natin yung match at may match na siyang 5,000. Yung match mo yan. Match. Oh, na-match na siya, di ba? Match. Ia-undo natin. Ipapakita ko sa inyo kung anong mangyayari kapag nag-categorize na tayo, di ba, nag-categorize na tayo ng sales receipt. Ano na yan? Naka-record na yan. Ano mangyayari kapag di-record? Ano po ibig sabihin ng ano po ibig sabihin pag nagma-match? Meaning nun, hindi madodoble. Kasi pag ganito, for example, nag-record na tayo sa book, manual categorization, sales receipt, manual yan. Ano mangyayari kapag kinategorize pa natin to as accounting services? Anong mangyayari? Pag ipopost natin yan, diba, na-record na siya. Na-record siya as service. Pag titingnan natin yung bank register, dalawa ang na-record na 5,000. Dalawa. Tingnan nyo. May Regla Inc. Hindi ko nga nalagyan ng pay ito eh. Dapat Regla Inc. to eh. Yan. Nag-duplicate siya. Which is mali. Ang tamang atake niyan, ganito. Dapat ima-match mo lang. Ima-match mo or dito ka na rektang mag-categorize sa bank. Either sa dalawa, depende sa company process, yun yung pinaka-formal way to do it. For this time, ima-match muna natin. Para walang double entry or walang mangyaring duplicate. Okay? Recorded in QB via match feature. Yun.
Tanong about sa match feature ng bank. Sabi ni James Apple, currently nag-launch from assisting customer kanina sa balance sheet sa QuickBooks. Huhu. Nice. Oh, baka may tanong kayo sa match feature ng QuickBooks. Malinaw ba? Walang ibang ano yan, walang ibang adikain yung tinatawag na match feature. It is just to basically match para hindi mag-overstate. Di ba, pinakita ko sa inyo kanina, nag-record tayo sa book. Gumawa tayo ng sales receipt. Tapos, nag-bank categorization pa tayo. Anong lumabas sa bank? Lumabas ng pangalawa yung 5,000. Which is, ang nag-reflect lang naman talaga sa bank na totoong 5,000 na sales receipt na binayaran ng client ay isa lang naman talaga. Kapag dumalawa yan, makikita mo yan sa bank reconciliation process. At mamamali ka na yan. Sabi ni Mako, di po ata gumagana link sa profile. Gumagana po yan. Paano po pag manual entry ka ng sales receipt? Pero wala kang transaksyon sa bank. Paano po yun? May something wrong. Imposibleng hindi mag-reflect yan sa bank. Imposibleng hindi mag-reflect yan sa bank. Kasi kapag totoong dineposit yan ng customer, magre-reflect yan sa bank, regardless. Kasi nagbayad siya eh, yun yung transaction. So kapag nagbayad siya, syempre magre-reflect doon. Or kung hindi pa siya nag-reflect the bank that day na dineposit niya, antayin niyo ang QuickBooks na kinabukasan, mag-refresh siya, ay pag mag-refresh siya, mag-reflect agad sa bank. Sabi ni aming tutorials, or baka nagrekta cash on hand bayad. May ganong sitwasyon. Pero nga lang, sa sitwasyon natin ngayon, di ba? All remittance and checks issued are directly paid for disbursed sa K&O Bank. So, yun yung sitwasyon na i-consider natin para may path tayong lahat. Pero may ganyang business na cash din. Paano po yung ganyang setup ng presentation po? Naka-separate yung video ng speaker. Hindi ko po alam anong ibig niyo sabihin. Okay, ito. Receive partial payment from XYZ law firm. 'Di ba? Nag-invoice tayo kanina sa XYZ ng 10K. Nagbayad siya ngayon ng partial. Book or bank? Dito ko na ipapakita sa inyo kung ano yung na pwede kang mag-bank categorization na rekta. No? Depende kasi talaga yan kung ano yung mas madali sa flow ng business. Kasi ganito yan. 'Di ba? Receive partial payment from XYZ law firm. I-expect mo na yan dito sa payment ng XYZ, receive 5,000. Now, paano yan? Yan. Okay? Paano magrekta payment sa QuickBooks, partial payment sa customer using the match feature sa QuickBooks? Ganito yan. Given na 10K yung invoice, hindi talaga natin yan mamamatch yung full amount na 10K. Gagawin natin dyan, mag-a-apply lang tayo ng 5,000. So meaning, pindutin natin yung match transaction, pindutin natin itong invoice na to, at 5,000 lang ating i-a-applied na payment. So pag ima-match natin yan, yung invoice na yon ay 5,000 na lang yung balance. Tingnan natin. 5,000 na lang yung balance. Partially paid. Nagets nyo ba? So, 10,000, tapos may nag-record dito na payment ng 5,000. So, 5,000 na lang yung balance.
Yan yung isa sa feature ng QuickBooks using the match feature pero partial payment. May tinatawag din kasi tayong match feature na full amount. Pwede din kasi yun. At matatopic natin yan mamaya. Okay? Okay, next transaction. Ano muna natin? Pwedeng book bank to, pero recorded using the match fit partial payment. Yan. Yan. Okay? Paid internet billing from PLDT. Nagbayad na daw tayo. Kanina, naka-receive tayo ng billing sa PLDT. At nirecord natin yon manually. Book transaction. So may AP na tayo. This time, binayaran na natin. Ano yung mangyayari? Walang tama, walang mali. Meron palang mali. Basta, alalahanin natin na pwede siyang book at pwede din siyang bank. As long as it's totally match. Pwedeng ganito. Manualin natin, punta tayo sa plus create, tapos punta tayo sa pay bills. Tapos, pindutin natin itong PLDT, record natin yung internet expense, tapos, bill, mark as paid natin, bill payment, ito yung payment account natin, tapos, applied payment, ganyan. Ano bang date to? February 10. Lagay natin February 10. 02/10/2026. Kapag sinave and close natin yan, make sure na yung bank natin is tama. Pag pupunta agad tayo sa bank transaction, magsasuggest na agad yan ng bill payment. Pero pwede din ganito. Pwede din ganito. Wait lang. Pwedeng ganon, manual. Pwedeng ganon na manual. Pwede din, i-delete muna natin to. Wait lang. I-delete natin to. Tapos pwede din ganito. Diretso ka na sa bank. Tapos, magsasuggest na yung QuickBooks ng match kung ano yung ima-match na transaction. Pero, kailangan pindutin mo pa rin yung match to make sure. At saka pindutin mo yung bill, actual bill na ni-record natin at i-match yun. At kapag na-match na yan, expense na yun. Okay? Lalabas na yun sa mismong transaction. Sa mismong bangko. Pag i-check natin yung chart of accounts or yung bank register, ito na yung history niya. So, lumabas na siya sa bank. Nag-reflect na siya. Oo. Tama, match siya. May ano kasi, ang nare-record sa bank, I mean, na lahat naman pwedeng i-match sa bank eh, as long as yung transaction ay nag-reflect sa bank. Kahit na journal entry, pwede mong i-match dito sa bank eh. Pero ibang session na yan, real estate na yon, real estate topic na yon. At soon enough, matatopic natin yan. Okay, next tayo. Issued check for Suarez Building worth 3 months rent. Dito muna tayo. Okay, book bank. Ang tanong ko dito, ano ang account title na affected? Nag-issue daw tayo ng cheque sa Suarez Building Incorporated na worth 3 months rent na 7K. Ano yung account titles na naapektuhan dito? Anong journal entry? Kailangan nating maintindihan kung anong transaction. Sabi ni Matcha, rent expense. Okay? Sabi ni Franz, prepaid rent. Sino pa sasagot? Sabi ni Chick, prepaid rent. Sabi ni Elsley, AR. Bakit naging AR yan?
Okay, intindihin natin ng maayos yung transaction. Nag-issue tayo ng cheque, tayo yung nag-issue ng cheque sa Suarez Building Incorporated at nagbayad tayo ng worth 3 months rent. In advance 'yan. Meaning 'pag in advance, prepaid expense. Okay? So, paano mag-record ng prepaid expense sa QuickBooks Online? Punta ka sa plus, ano, hindi, cheque pala yan. How to record check, tapos prepaid, no? How to record prepaid rent using check payment. So, tayo sa QuickBooks, plus create, may check dito na feature. Tapos, bayaran natin si Suarez Building Incorporated. Tapos, save natin siya as supplier. Payment date natin na in-issue yung cheque, February 13. Check number, lagyan na lang natin ng 10354 ay 345. Okay? Tapos, ilalagay natin dito yung prepaid. Kung may prepaid ba dito? Yon. Ano ang account ng prepaid expense? Siyempre, isa siyang other current asset. To record the prepaid rent paid worth 7K and 3 months. May 7K na tayo. I-save natin yan. Save muna, hindi muna natin iaalis. Now, ano ba yung mga tinatawag nating mga slight anomaly kapag cheque? May tinatawag tayong checking, may tinatawag tayong cheque. Mga cheque. Wait lang i-erase ko muna to para malinis na. Kapag nag-issue tayo ng cheque, anong date to? 13. Nag-issue tayo ng cheque sa 2026. Nag-issue tayo ng cheque sa February 13, 2026. Ano ba yung mga anomalya? Anomalya ba tawag doon? Ano ba yung mga instances kapag cheque yung in-issue mo? Same date deposit or in cash. Ano meaning? Kapag cheque, hindi palaging same date deposit or in cash yung pinaka-transaction. Anong meaning nun? Cheque natin, in-issue natin February 13. Minsan, kukuhanin niya ng mismong nakatanggap ng cheque sa 14, sa 15, or much case scenario, sa 20. Di ba? Sa book transaction natin, ni-record natin siya as February 13 kasi yun yung date, actual date na in-issue natin yung pera. Not unless PDC siya. Kapag PDC, lalagyan talaga natin yan ng advance date. Pero what if same date, tapos 20 niya na kinuha? Anong mangyayari sa book transactions na ginawa natin? I-erase ba natin yung date? I-erase ba at i-edit natin siya? Or i-erase natin yung cheque? Tapos sa bank categorization na lang gamitin natin? Ano sa tingin nyo ang pinaka-effective way para mag-update ng cheque when it comes sa ganitong senaryo? Anong masasuggest nyo?
na way, yung pinaka-efficient na way para ma-record yung transaction na yan. Categorize at advance payment. Sino pa? Sabi ni Chick, adjusting entry. Sabi ni Mako, adjusting entry. Bakit mag-a-adjust? Kasi sa reconciliation. Okay. Actually, niloloko ko lang kayong lahat. Pwede ka pa rin mag-match transaction kahit na hindi same date. Kahit hindi same date. Pwede pa rin i-match transaction yan, guys, kahit na hindi same date. Sorry guys, niloko ko kayo. Oh. Same pa rin yan. Kapag gantong senaryo, na nilagyan natin ng 13, na cheque natin in-issue yung bank, in-issue yung cheque, pwede mo pa rin yan i-match sa bank feature. Kahit na hindi same yung in-cash date. Ito, 15 in-cash date nito, tapos 13 na issue. Ba't kayo nalungkot? How about magkaibang month? That's questionable because there's an expiration date sa cheque. May expiration date yung cheque. It's only valid for a certain days. Okay? Binigyan ko lang kayo ng idea na baka kasi hindi nyo i-categorize kasi hindi same date ng pagka-issue at hindi same date ng nakalagay. Search natin together. How many days or months is the expiration date in US? Hindi. Days check issued. The United States, 180 days, 3 months. Okay. Pwede pa yan. Ima-match mo pa rin. Okay. Hello kay kasosyong ZXZBVN. Batch 5 po ako ng KMCC. I thought it valid within 6 months before it would be stale. Boss Kyle, ini-email ba yung transactions or nasa QB na? Kapag connected yung bank sa mismong QuickBooks, automatic yan na magre-reflect. Ito yung ginamit ko kanina na mag-manual transaction, manual import ang tawag. Punta ka lang sa QuickBooks, punta ka ng import data. Tapos may bank data dito. Ida-download mo lang, upload mo lang dito. 3 column, date, description, at amount. Kapag money out, negative yung amount. Kapag in amount, yung positive amount, as is number lang. Ine-negative mo lang yung money out. Isang column lang yun. Yo, ganun mag-import ng transaction sa QuickBooks. Now, last na tayo. Receive the balance, XYZ law firm. Kapag credit card, ibang natin yan, ibang topic yan. Pag credit card, same lang naman. Kapag nag-spend, negative. Kapag binayaran ng credit card, positive. So, i-match na lang natin to. Lagyan natin lang, isilipin natin kung paano mag-match. Find other match. So, ma-match natin to sa invoice na to para ma-zero out na yung natin. So, tapos. Okay? Now,
Ang nakalagay dito, bank ending as of February 15 is 99. Sakto ba tayo? Nagtagumpay ang ating session ngayong hapon. 99. Now, gusto nyo bang ipakita ko sa inyo paano gumagana yung reconciliation sa QuickBooks? Type yes. Kung walang mag-yes, mag-e-end na ako ngayon. Kung hindi nyo gusto makita. Okay, nag-yes kayo? Before tayo mag-proceed, dito natin ina-upload lahat ng mga recordings natin. Mag-subscribe kayo. Abutin nyo to ng at least 235. 10 subscriber lang hinihingi ko. 95 kayo? 95 kayo. 10 subscribers lang hinihingi ko. 235 lang. Papakita ko sa inyo paano mag-bank reconciliation. Subscribe na. Antayin ko ha. Magpuproceed tayo bank reconciliation ngayon. Yeah, ngayon na kayo mag-subscribe. Ano ba naman yan? Minsan lang ako humingi ng pabor sa inyo. Ngayon na kasi tayo mag-bank reconciliation. 235. Tuloy tayo. 225 lang yan, no? At yung mga replay natin, dito yan sa freelance bookkeeping na playlist. Napakaraming mga matututunan nyo dito. Gusto nyo mag-freelance bookkeeper na may special episode dito, paano maging freelance bookkeeper ngayong 2026. Gusto nyo naman ng mga personal kong mga vlog, dito yan. Yung mga about business, about realization sa life. Marami kayong matututunan dito. 230 na, 5 na lang. 5 na lang. For example, dated February 28, na in cash first week of March. Magmamatch pa din ba? Saang period papasok? Magmamatch pa rin. Magmamatch pa rin po. Saang period papasok? Sa book account. Book transaction. Meaning, kung anong nirecord diba natin? February 28. February 28 siya lalabas. Imamatch mo na lang yung sa bank. Doon siya posted eh. Okay, isa na lang. 234 na. Okay, lagpas na tayo. Dahil lumagpas, gusto ko sana 235 lang. Hindi na natin itutuloy. Joke lang. Tuloy natin guys. Paano mag-bank transaction? Paano mag-bank reconciliation sa QuickBooks? Ask ko lang, sir, bakit po nag-expense ako payment bank pero di bumawa sa bank? Huwag mo kaming binibiro. Ask ko lang po, sir, bakit po nag-expense ako payment bank pero di lumabas sa bank? Lumabas yan. Baka yung date ang mali. Minsan kasi, ang nilagay, baka 2026 dapat yun, 2025 mo nalagay, hindi nag-reflect yun sa dun sa ini-expect mo. Thank you po sa mga nag-subscribe. Ganito lang mag-bank reconciliation sa QuickBooks. Napaka-basic lang. Ano ba ang essence ng bank reconciliation sa QuickBooks? Explain ko muna yung essence. Ano ba yung concept? Concept muna tayo. Ano ang concept sa bank recon sa QuickBooks? Ang concept ng bank recon sa QuickBooks, it is to match balance. Beginning and ending. Yun lang yung pinaka-essence niya. Kapag nag-equals na yung beginning at ending ng book and bank, reconcile na yan. Okay? So, kaya sinasabi ko sa mga kliyente ko na napaka-importante na yung book at yung bank ay mirrored. Ano meaning ng mirrored?
Kung ano ang lumalabas sa passbook, yun dapat ang lumalabas sa history ng accounting software. Para madaling mag-audit. So, dahil naintindihan na natin yung concept ng bank reconciliation, ko lang na-gets yung bank reconciliation. Wow, sa akin pa talaga, no? Glory to God po yun. Now, paano bank reconciliation sa QuickBooks? Punta lang tayo sa home natin. Sagutin ko lang yung mamaya si aming tutorials. Punta tayo sa reconcile. Okay, get started lang tayo. Let's get reconciled. Okay, beginning balance natin ay 3,000. Ang ending balance natin ay 99. So sa bank statement, makikita nyo yung beginning balance. Makikita nyo rin yung ending balance. So sa ending balance, ilalagay natin dito. Ayan, 9,000. Tatanong kayo, sir, saan po magbe-base sa beginning at ending balance? Sa bank statement. Magbibigay ang kliyente mo ng bank statement. February 15. Start reconciling natin. Yun. Zero ang difference. Kapag nakita nyo yan sa kliyente nyo, napakasarap sa mata. Kasi wala ka nang poproblemahin pa at sakto yung reconciliation. Ano po purpose nung record nyo yung check na in-issue? If mag-wait lang po when siya ma-clear. Ano po purpose nung record nyo yung check na in-issue? If mag-wait lang... Di ko po na-gets yung tanong. Pero ganito lang mag-bank reconciliation sa QuickBooks, guys, ha. Kailangan magkakamukha lang talaga yung passbook, yung bank transaction, bank statement, sa kung anong nasa book para ma-match to. Kasi kung kanina ginawa natin, di ba, na gumawa tayo ng sales receipt. Tapos pag i-categorize pa natin yung bank, tapos nag-double yon, hindi yun nagiging match. At minsan din kailangan nating maging attention to detail kasi pag nilagay natin yung maling statement ending balance, magkakaroon yan ng difference pa rin. 99 dapat yung ending balance. Inalagay natin 9K lang. So hindi talaga yan magma-match. So dapat tama yung statement versus ending. Yan. Pag zero difference na, finish mo na lang yan. Naririnig pa ba ako? Naririnig pa ba ako? Okay, naririnig pa. Thank you. Saan po napunta yung check na ginamit? Saan nga natin yung binayad yung check? Kay Suarez, di ba? Ito po, Suarez. Check. Yan. After nating ma-reconcile yan, finish na lang natin yan. Okay, so may bank reconcile ka na. Humina signal. Patay. Spell check. Speed test. Okay, reconcile na siya, di ba? Humina yung sound. Yes, may recorded po tayo. Saan po napupunta yung check na na-record ko po? Ano po purpose nung na-record nyo yung check na in-issue if mag-wait lang po when ma-clear? Okay. Check. Okay na ba? Okay na ba sound?
Okay. Now, may ganitong senaryo. Papakita ko ulit yung another concept. Another concept. Isang senaryo na pwede nyong ma-encounter. Example, nag-issue ng cheque ng 02/13, no, February 13, 2026. Now, yung ending statement is hanggang 02/15 lang. Yung statement statement ending. Pero na-cleared tong check is sa 02/16 na, 2026. Ano gagawin mo sa recorded na sa book na 02/13/2026? Ang gagawin mo dyan is simply, hindi mo lang siya i-include. I-uncheck mo lang siya. Kasi kung wala naman talaga siya sa bank statement, magre-reflect pa rin siya. I-cleared mo na lang to sa next statement na ma-generate. So it's okay na mag-uncheck ka dito kapag hindi naman talaga siya na-cleared pa. Ang goal lang dito is totally nag-match yung book at saka yung bank balance. Okay po ba? Naging malinaw po ba yung sagot? At for example, na-finish na natin to. Okay? Na-finish na natin to. Tapos nagkamali pala tayo. May finorce balance tayo doon. Anong gagawin natin? So, una dyan, pupunta ka sa reconcile. Titingnan mo yung history by account. Tapos, titingnan mo yung nireconcile mong range. Pipindutin mo yung view report. Pagpunta mo sa view report, makikita mo dyan kung ano yung error mo. History by account ka ulit. Tapos, pwede mo yang i-undo. Pag i-undo mo yan, undo. Yes. Kapag i-undo mo yan, you have the chance ulit to reconcile again the bank. Uulit agad yan. 02/15/2026. Kaya wag matakot magkamali as long as hindi pa nalock at hindi pa nagawan ng closing entries yung libro. Kasi lahat sa accounting software ay nare-reverse. Kaya ako hindi ako takot magkamali dito eh. Kasi alam kong mare-reverse siya, pero nagiging tanga ka na kung palagi kang nagkakamali. Kaya learn as you go talaga. Ayos, palakpakan naman at may natutunan tayo ngayon sa ating QuickBooks. Palakpakan naman guys. Maraming salamat at nanood kayo at tumambay kayo ngayon. May natutunan ba kayo? Sabihin nyo yung totoo. Ito po yung ano natin, YouTube account. Dito po ma-upload yun lahat. Dami ko nang upload 128 videos. At yung 128 videos na yan, lahat yan may effort. No? Lahat yan may effort. Pero di pa ako sikat. Ewan ko bakit hindi pa ako pinasikap. Super dami, sir. Na-refresh ako. Okay, glory to God po. Okay? Pahabol tanong before ko isa-stop yung record. Wala na? Okay. Importante, may natutunan kayo. Deserve ni sir ng maraming subscriber. Maraming salamat po at sinabi niyo yan. Yung G-sheet ng alin? Ito? Yan. I-copy paste ko na lang pala kung ano yung naging template ko. Wait lang Ano naging template ko kanina? Ay, wait. Naging template ko sa pag-upload ng bank transactions. Ito yun, no?
bank upload template. Yan. Ito yung ano, hinihingi mo. Ganito lang, kapag mag-i-import ka ng data or bank transaction sa QuickBooks, ito lang yung template. Pero dapat ganito yung ano nyo. Ano ba? Ganyan. Mas madaling i-import yan pag ganyan yung date structure. Pag positive, money in, positive. Pag money out, negative. Okay, wala nang tanong? No problem, Insan. Join kayo sa Discord community kung gusto niyo yung copy nito. Okay, before tayo mag-end, tayo po yung mag-pray muna. Let me pray for you guys. Okay, maraming salamat pala sa pagtambay nyo ngayon. Okay, pray muna tayo. Lord Jesus, maraming salamat Lord sa napakagandang hapon na binigay niyo sa bawat isa. Maraming salamat po Lord sa gift of life na binigay niyo, sa knowledge and wisdom, sa courage na makapag-share at sa mga blessings na binibigay niyo sa bawat isa Lord. Lord, nagpapakumbaba kami sa iyong mga sarili. Kailangan ka namin Lord, kailangan namin ng Diyos na magkagabay sa amin sa lahat namin ginagawa dahil kami po ay tao lamang. At nagpapakumbaba po kami sa iyong mga sarili dahil kailangan po namin ng tulong niyo. Lord, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, sinasadya man o hindi. Maraming salamat, Lord, na kahit hindi kami worthy, hindi namin deserving, ay minamahal niyo pa rin kami. Yung grasya mo ay patuloy na nagsustain sa aming mga buhay. Lord, I pray sa lahat ng mga gustong maging freelance bookkeeper, yung accounting yung magiging career nila. Lord, prepare them, bigyan niyo po sila ng knowledge and wisdom na kailangan nila para makamit nila yung career na gusto nila, Lord. At sa mga ready naman na, Lord, at ready to work na, Lord Jesus, bigyan niyo po sila ng opportunity, ng client, para pang-sustain nila ng kanilang mga sarili at kanilang mga pamilya. Katulong po sila sa mga taong nakapaligid sa kanila, Lord Jesus. Lord, maraming salamat sa buhay na may community, na may mga bagong kaibigang meet. Maraming salamat, Lord, sa buhay na may Diyos, sa buhay na may pangarap at may desire. Lahat ng ito ay in-offer namin at binibigay namin sa iyong pangalan na si Jesus. Amen. Maraming salamat guys. Magandang hapon sa lahat at see you sa ating susunod na live. Join kayo sa Discord community dahil doon ako mag-a-announce. God bless sa ating lahat. Mahal na mahal ko kayo. God loves you. I love you. At see you sa ating next live. Bye!